topic ko rin po ay ito ay patungkol din po sa law and grace. So, yung law at saka yung grace ay naroon na po yung sa Old Testament. Even the creation of God, there is a law. No? The law of reproduction. So ang una, ang sabi ng Diyos dito, sa Genesis chapter 2 verse 16, "And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat." That is the commandment, that is the law. Yan po ang kautusan. And then, itong kautusan na ito ay siyang hudyat para ang tao magkaroon ng pagkakasala. So, nung nagkaroon ng pagkakasala ang tao, although may biyaya dito mga kapatid, no, ang binanggit kanina, ang biyaya dito, no, ang tao ay nagkasala sa Adam and Eve. Ang sabi dito sa verse 21 ng chapter 3, "And Adam also unto his wife did the Lord God make coats of skin and clothe them." Yung pagbihis ng Diyos sa mag-asawa ay isang biyaya ng Diyos sa kanila. Kasi bakit? Ang ng Diyos, pag sila ay kumain, ay mamamatay sila. So, sabi niya, "But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." So, mamamatay sila. Yung provision ng Diyos ay biyaya. So, yung kautusan ay kakibat doon ang biyaya. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3, ang sabi niya, Do we then make void the law through faith? No? Sabi niya, God forbid, yet we establish the law. At sabi niya doon sa Romans chapter 3 verse chapter 3 ng Romans verse 31. No? Hindi po naalis yung kautusan bagkus mas lalo pa nilang pinagtibay. No? Yung kautusan nito, it is not the commandments of the Ten Commandments. No? Sabi nga, "Do we then make void the law through faith? God forbid. Yeah, we establish the law." Sa verse 20 ng Romans chapter 3, sabi nga, "Therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin." No? Ang kautusan ay pag-acknowledge ng kasalanan. Kung nagkaroon ng kautusan, nagkaroon ng kasalanan. So kung walang kautusan, walang kasalanan. Pero yung may mga kautusan, na-justified sila by faith. Ang sabi ni Pablo. Ngayon, verse 24, "Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus." Yung biyaya po ay nakamtan lang sa New Testament nung pagdating na ng anak ng Diyos. Walang iba kundi si Kristo. Christ is the end of the law and the grace was found in the New Testament. Ngayon, sabi na sa Galatians chapter 5, verse 3. Yun. Bago. Galatians chapter 5, verse 3. Ang sabi niya, "Abhor." Verse 4. Doon yun sa labas. Christ is became at no effect. Dito doon. Unto you whosoever of you are justified by the law, we are falling from grace. No? Yung tao na nagkaroon ng kautusan, nahulog sila doon sa biyaya. Yun ang kalagayan ni Kristo. No? Yan ang kalagayan ni Adam. Nung sila ay nagkasala doon sa kautusan, nahulog sila sa biyaya. Biyaya ng Diyos na sila ay bigyan ng kasuotan. Ganon din sa ating mga kapatid. Tayo lahat ay under ng law, pero dumating yung kautusan, dumating yung biyaya, nakakalat tayo doon sa kautusan. Kaya nga, sinabi niya dito sa Galatians chapter 3, verse 21, sabi niya, "Is the law that then against the promise of God?" Hindi po. No?
God forbid, for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. But the scripture had concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ made by be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore, verse 24, wherefore the law, Galatians chapter 3, verse 24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. So, sa panahon natin mga kapatid, yung kautusan at ang biyaya ay hindi po siya hiwalay. Yung kautusan, siya ang magdadala sa atin sa biyaya. Amen? Schoolmaster lang siya, pansamantala. Bakit ibinigay ang kautusan? Because of transgressions of man. O sabi niya dito sa, the law was added, verse 19. Wherefore then the law, served the law, it was added because of transgression, till the seed. No? Hanggang ang bini dumating. Sino yung bini na tinutukoy? Si Jesus Christ po yun. Siya ang dulo ng kautusan. No? Till the seed should come, to whom the promise was made, and it was ordained by angel in the hand of a mediator. Pagdating dito sa baba, 25, but after that faith is come, is no longer under the schoolmaster. Yung schoolmaster natin ay yung kautusan. So pag dumating na doon sa kasagdalan ng pananampalataya, you are no longer under the law, but you are already a sons. No? Sabi niya, for ye are all the children, verse 25, but after the faith is come, we are no longer under the schoolmaster, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put to Christ. Basahin ko na lang po. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male or female, for ye are all in one in Christ Jesus. Wala na po dito tinutukoy na ikaw ay under the law, under kautusan, under sa biyaya, kundi tayo ay anak ng Diyos kay Kristo Jesus, ang pagitan ni Jesus Christ. Now, sa panahon natin ngayon mga kapatid, mayroon tayong progressive revelation na natanggap sa magitan ng Homo Ministry. Ang biyaya po ng bawat pamilya ay hindi po matatanggap without the commandments. Amen? Without the commandments, ang biyaya ng Diyos hindi may bibigay sa ating anak, sa ating iglesia. That is the progressive revelation. No? Yung law ay binibigay natin sa ating anak bilang ang purpose nun, yung utos na yun, yung utos na yun, ibibigay natin sa anak para dalhin siya doon sa kasagdalan. Amen? Yun po yung purpose nun. Ang kautosan ay ginamit pansamantala. Bakit ibinigay yung kautosan? Para i-preserve ang tao sa Old Testament sa panahon ni Moses. Kaso marami pa rin matigas. Sabi nga ni Pablo dito, there is no one that justified by the law. Walang inaring ganap sa magitan ng kautosan. Pero din sinasabi si Pablo na dadalhin ka sa biyaya pag sinunod mo yung kautosan. Matatanggap mo yung biyaya pag ginawa mo ang kautosan. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, sabi niya, if you keep my commandments, sabi niya, magkakaroon ka ng buhay. Sapagkat ang kautosan, mayroong buhay doon mga kapatid. No? Kaya nga matindi ang pangungusap ni Pablo dito patungkol doon sa gumagawa o sumusunod doon sa kautusan. So, matindi po yung niya dyan. Matindi yung pangungusap niya. Sabi niya dito, verse 17, and this I say, that the covenant that was confirmed before God in Christ, the law, which was 430 years after, cannot disannul, that it should make the promise of non-effect. So, ang kautusan po hanggang sa panahon natin ngayon, hindi po nawala yun. Gamit-gamit pa rin po hanggang sa panahon ng New Testament. Ano ang purpose nun? Para dalhin tayo doon sa kasagdanan.
The one thing that Christ command, sabi niya, keep my commandments, love your God with all thy heart, with all thy soul. Hindi na po yan kasama yung buong kautusan. Nakita niyo? Hindi na po yan kasama yung buong kautusan sa Ten Commandments, no? Dalawa na lang po yun. Love the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, and love your neighbor as thyself. Dalawa na lang po yan sa New Testament. Hindi na po yan 10, mga kapatid. Bakit? Nasa panahon tayo ng biyaya. No? Pero sa panahon natin ngayon, ang kautusan, ang law, it is not the law of the Ten Commandments, but it is the law of the Spirit. Kaya binabanggit ni Pablo dito, the law of spiritual. No? Kailangan natin sumunod kay Kristo. Yung utos ni Kristo dapat natin sundin para magkaroon tayo ng biyaya. Amen? So, sa ngayon, ang position ko dito, ang kautusan, ang una, para magkaroon ka ng biyaya. Tama yun, sinabi ni Pastor Lito kanina, na ang kautusan ay naroon yung biyaya. Pag ang biyaya na ang una, ang kautusan ay naroon sa ilalim. Amen? So yun po yun. Ang biyaya ng Diyos, pag sinunod natin yung training sa ating anak, ibibigay yung pero hindi pa sa ngayon. Mayroon kang struggle. Kagaya kung paano ang utos ang sabi na, huwag kang tumingin sa babae. Kailangan mong pagtiisan mo. Ganon din sa training natin sa anak, kailangan mong magtiis. No? Sabi nga kanya Barbaro, ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Pero kung hindi tayo magtiis hanggang wakas, wala tayong kaligtasan. Ganon lang po yun, kasimple. So, salamat at nawa ay nakaragdag ako doon sa presentation. God bless. Amen. Salamat. So, tama po yun. Okay. So, saglit lang maganda po yung nabanggit ng kapatid at maganda po yung talata. Dahil tama po yun na no one is justified by the law. If man justified by the law, it is only from grace. So, ibig sabihin, sa panahon nila ni Moises, talagang sa panahon ng Panginoong Jesus Cristo, yung mga Pharisee, Sadducee, lumapat pa rin sila sa law. Pero hulog sila doon sa grace. Ano yung grace na tinutukoy? Hindi nila makita yung progressive fruit sa kanilang panahon. That's why they killed Jesus Christ. Yun yung grace na namiss nila. So, tayo ka ang sunod, unang nagtaas dito paunahan kung sino yung pagbilis na pagtaas. Oh. So, pardon? 15 minutes? Tayo po ay nasa presentation, then after question and answer. So, pwede ba pakitaas yung kamay yung gusto mag-present para presentation, law and grace tayo So, kailangan doon tayo mag-stick. So, sino ba? Taas lang kamay para magla-line up. So, 3 pa. Wala na. Barbajilan, Minan. Si Apat. So, sige po. Hindi, pagbigay mo salamat kapatid. yung sarili. So magandang hapon ulit sa ating lahat, mga kapatid, kay Kristo. So nais ko lang rin magdagdag tungkol sa grace. So, alam natin mga kapatid na ang biyaya Na lang dapat. sa bagong tipan ay sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo. At ang kautusan ni Kristo ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang kautusan ni Kristo, yun ang biyaya. Bakit mo nasasabi ang kautusan ni Kristo ay siyang biyaya? Biyaya ito doon sa mga tumatalima at mga nagsisikap na sumunod sa kautusan ni Kristo. So, yan ang dinadagdag ko, mga kapatid. Sapagkat mayroong utos, mayroong inuutos ni Kristo at sinasabi ni Kristo sa Mateo 11, talatang 28 hanggang 30, mayroong sinasabi si Kristo yan. Simple lang ang sinasabi ni Kristo sa talatang ito. Basahin ko sa Tagalog.
magsiparito sa akin. Utos niya ba ito? Siguro 5 minutes. Ibig sabihin, Mateo chapter 11, verse 28 up to verse 30. Sabi ni Kristo mismo, magsiparito sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nangabibigatang lupa. Bakit ito nasabi ng Panginoong Hesus Kristo? Kasi alam nyo, at alam naman natin lahat, na ang kautusan sa lumang tipan May isang ay napakabigat para sa mga tao noong unang panahon. Tama ba yun mga kapatid na mabigat ang kautusan sa lumang tipan? Kaya nga, dumating si Kristo para ang kautusan ng biyaya ay mapagaan sa may 10 ating minutes panahon. pa na relax. Okay, Parang pagpatuloy mo sa aking pagbasa. question. Sabi niya, Question answer. at kayo'y aking papagpahingahin. Sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang sabi ni Kristo, ang utos niya, pasanin natin ang kanyang pamatok. Bakit sinasabi ni Kristo na pasanin natin ang kanyang pamatok? Sapagkat ang kanyang pamatok, magaang dalhin. Alam naman natin na ang pamatok na ito ay pabigat sa tao. Tama ba yun? Bakit sinabi ni Kristo ito na pasanin niyo ang aming pamatok? Sapagkat ang kanyang pamatok na ibibigay sa tao, ang nagdanais na sumunod, ito ay magaan. Hindi kagaya sa pamatok ng lumang tipan, napakabigat ito para sa mga tao noong unang panahon. Sa kautusan ni Moises, napakabigat para sa kanila. Alam natin yan mga kapatid. Okay? Kaya ang panyaya ni Kristo, ang sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Saan na tayo mag-aral? Sa salita ng Panginoon Kristo. Sabi niya, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ganun din naman mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, inalis ang mabigat na pamatok at nung pagpasok ng bagong tipan, pinalitan niya ito ng magaang pamatok. Kaya inanyayaman ni Kristo ang bawat isa na lumapit sa Kanya at pasanin ang Kanyang magaan na pamatok. So yun ang biyaya ng Panginoon para sa mga nagsisunod. Ngayon, pagpatuloy ko. Sa verse 30, sabi niya, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasahan. Okay? So, bakit sinasabi natin na bakit sinasabi ni Kristo na magaan ang kanyang pamatok, magaan ang kanyang pasahan? Sapagkat by physical, hindi ka na magbubuhat na napakabigat at hindi ka na mapapagod physically. But, spiritually, kung di pa sinabi ng Biblia na magaan ang kanyang pamatok, wala pa tayong nadalasin din sa earth. Mayroon din sacrifice yung mga kapatid. Okay? Yung sinasabi lang niya na mag-aral kayo sa akin, madali bang mag-aral? Madali ba na bumangon ka ng madaling araw para mag-aral, magbabag, mag-meditate, mag-devotion sa salita ng Panginoon? Madali ba yun para sa atin? Pag-long word ka pa nga, bahala na. Buti kung kaya mong bumangon ng madaling araw para umupo sa harapan ng Biblia at magbasa at mag-aral. So nakita yung ibig kong sabihin, pero hindi literal na nagpapasan ka. But the spiritual aspect, sa pagbabasa ng Biblia, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mayroon din tayong naramdaman kabigatan, mayroon din tayong naramdaman kahirapan. Ngayon, sa John chapter 14, mayroon ba akong idadagdag bago ako matapos? Sa John chapter 14, verse 21, ito ang sabi niya, ang mayroon ng aking mga utos, ang sino man na mayroong utos ng Panginoon Kristo, alam naman natin, alam mo at alam nyo, tayong lahat ay mayroong
utos na mula kay Kristo. Pero ang sabi niya, ang mayroon ng ating mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siya'y umiibig sa akin. Napakasimple lang. Ibig sabihin, pag ang tao tumutupad sa kautusan ni Kristo, patunay yan na umiibig ang isang tao kay Kristo. Iba yun mga kapatid, na marami nagsasabi sa bibig lang, mahal kita Panginoon. Madaling sabihin sa bibig. Pero paano naman sa paglakad? Yung sinasabi kanina ng ating mga kapatid na naunang tumayo, John 1 John 1:7. Okay? Kung kayo'y nasiliwanag, nagkaya kayo nasiliwanag, may pakikisama tayo sa bawat isa. Utos yan. Ngayon, pagkatuloy ko, ay siya umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin, ito ang kagandahan dito, ang umiibig sa Kanya o kay Kristo, ay iibigin ng ating Ama. Automatic yan mga kapatid. At siya'y iibigin ko. Kung tinan nyo, yung Ama, iibig sa'yo, at yung Anak, iibig sa'yo. At ano ang resulta? Ako'y magpapakahayag sa Kanya. Ngayon, yung pangatong na magaan na sinasabi natin, wala na ba ibang pangatong dito kundi yung pag-aaral sa Kanyang salita. At syempre, kung mayroon kang pinag-aralan sa Kanyang salita, syempre, doon ka rin lalakad ayon sa iyong naabot at ayon sa iyong napag-aralan. Napakahirap naman siguro lalakad ako sa hindi ko napag-aralan. Mahirap naman siguro na lalakad ako sa hindi ko napag-aralan at hindi ko naintindihan. Okay? Syempre, yung napag-aralan ko, yung naabot ko, at malinaw sa akin ang salita ng Panginoon, doon ako lalakad, mga kapatid. So, yun yung sinasabi ko, na ang kautusan ni Kristo ay biyaya. At ang biyaya sa pamagitan ng kautusan ni Kristo. Ang kautusan ni Kristo, yan ay magiging biyaya lamang doon sa mga gumaganap at tumutupad. Yun lamang ang aking karagdagan. Salamat. Salamat kapatid.